Hello? Good morning, sir. This is Kate Bermido, and I was just wondering if you could spare me some of your time. Yes, sir. Kapag binanggit ang pangalang JP Lastimosa, agad na nakakabit ang youngest director sa Asia na nakakamit ng di mabilang-bilang na awards. So, Mr. JP, anong sikreto mo? Well, sa movie industry, syempre ang kailangan mo lang naman talaga dyan ay ang sipag at dedikasyon. Marami kang makakaharap na mga mas magagaling sa'yo at mga taong susubok sa galing mo. Kaya dapat, kung anong ginagawa mo, sa lahat ng ginagawa mo, kailangan mong ibigay ang buong puso mo. Kasi eventually, makikita yan ng tao at mamahalin rin nila ang gawa mo. Really inspiring as always. Pero sir, sa dinami-dami ng interviews nyo, alam na namin yan. What we want to know is kung ano ba talagang laman yung pusong sinasabi nyong yan. Ano kayang laman ng puso ng isang JP Lastimosa na nakagawa ng back-to-back blockbuster films? Puso? Malaking parte yung pamilya ko. Siyempre, yung mga kaibigan ko. Oo, si Luningning. Luningning? Luningning, yung alaga kong aso. Halos kasama ko na yun lumaki. Alam mo yung puyat ka na sa taping, andyan lang yan palagi para maglambing. At saka, meron yan yung sayaw. Yung tatayo yan at itataas yung paa. Tas gaganito siya, yung ganyan. Sir, how about a significant other? Anong klase? Partner in life? Si Joey, yung assistant director ko. Romantic affiliations? None at the moment? First love? First love? Sad story. Tagal na nun. Tagal? Like, tagal na natapos? Natapos? Actually, para sa akin, hindi naman talaga yun natapos eh. Pero ang simula, ang gitna, ang ganda. Alam mo yung may iba sa ngiti niya eh. Yung hanggang sa mata. Hindi siya nawawala ng masabi. Ang saya-saya niyang tao. Ako? I didn't really stand out. Lagi lang akong nasa likod ng kamera. Mag-isang tumatambay. Hiwalay sa iba. Pero, kontento na ako sa ganong klaseng buhay. Kaya siguro, hindi kami nagkikita kahit nasa iisang school lang kami. Pero, hindi ko makakalimutan yung unang beses kaming nagkita. Gusto niya raw magpa-picture. Picture? Noon kasi, hobby ko ng photography. Kaya minsan, dinadala ko ang camera ko sa school. Nung isang araw, nakita niya akong nagpipicture. At nagpa-photo op na rin siya, kasama ang barkada niya. Hindi ko siya kilala. Tiningnan ko lang siya at hindi nagsalita. Naghintay akong umalis siya, pero tumayo lang siya dun at naghintay.
Isa lang, sabi ko. Too nga. Kumuha ako ng isang picture nila. At ng isa pa. At ng isa pa. At isa pa. Picture niya. Kala ko yun na yun. Na hanggang doon na lang. Na hindi na ulit kami mag-uusap. Pero Picture daw ulit? malayan ko na lang, araw-araw ko nang dinadala camera ko. Yung ngiting sinasabi ko, sa mahalapitan ko na nakikita. So, anong nangyari? Life. Natapos ang trabaho ng tatay niya dito, simula sa ibang bansa. Wala akong nagawa, wala akong ginawa. Dala ng takot. Takot na baka pag nalaman niya, tuluyan ang mabigyan ng katapusan ng lahat. Kaya siguro mas mabuti na rin yung nangyari. Dahil para sa akin, masasabi kong di naman talaga nagtapos yung kwento naming dalawa. Sir, I didn't know that you went through something like this. And your story? It was beautiful. Really, really beautiful. Yeah, I agree. Beautifully painful. Yes. So, this girl. Girl? Yes, girl. Your first love? Did she ever, Oh, I think you slightly misunderstood. um... What exactly? My first love was a guy. Guy? Yes, why? Uh, um, ano lang po kasi I just thought, iba lang po kasi yung paka-imagine ko. Don't worry, I understand. But it doesn't change anything, really. Naiintindihan mo naman yung storya, di ba? You even said it was beautiful. Well, yun na yun. Regardless of kung anong pinagkaiba nung inisip mo sa kanya, it's still the same beautiful love story. Ang rami kong natutunan sa kanya. Ngumiti. Isa na yun.
Nakakahawa ang ngiti niya. Alam kong may mga problema rin naman siya pero palagi siyang ngumingiti pagharap sa'yo. Yung mga bagay din na akala ko hindi ko kayang gawin, nagawa ko na. Lumawak ang mundo ko dahil sa kanya. At ang pinakamahalaga, sa kanya ko natutunan na Love is an abstract feeling. ang pagmamahal, hindi naman talaga yan kailangang pag-isipan masyado eh. Kailangan lang maramdaman mo. Hindi naging kami. Hindi ko inangad na maging kami. Because I got confused of who I was. I got scared. Maraming pagsisisi. Mga what ifs. Ganun. Pero hindi ko may tatago na masaya ako nung mga panahon na yun. Minahal ko siya. And our love story, it's as beautiful as it is. Superficial things like gender or age or social status, they don't change anything. Sa kadululuhan ng lahat, nagmahal pa rin naman ako. Sobrang saya. At the same time, sobrang sakit. Because that's how love is. Because that's how love is. It's still the same beautiful love story.